Lubhang mahirap ang pakikipagtalastasan lalo't kung bibigyan din dito ang epektibong komunikasyon. May tuturing na epektibo ang komunikasyon kung naihatid ng 100% ang mensahe sa taga-tanggap. 100% maihatid ang mensahe kung hindi naka-apekto ng higit ang mga tinuturing natin sa gabal o hadlang. Gayong bago iparating ng tagapaghatid sa kanyang receiver ang mensahe, ay napakaraming pagdadaanan nito. Ayon sa ilang mga psikolohista, nasa 40 hanggang 60% ang nawawala sa tunay na nilalaman ng mensahe habang patuloy itong ipinahatid sa kinaukulang destinasyon nito dahil sa napakarami ng mga posibleng makaapekto rito. Ang mga sumusunod ay ang mga patnubay at nararapat gawin upang matamo ang epektibong komunikasyon. Bigyan diin ang impormasyon kailangan o nais talakayin. Huwag maging maligoy. Banggitin agad ang mensaheng nais sabihin. Siguruhin ang nilalaman ng mensahe ay ang nais na matamo sa gagawing pakikipagtalastasan. Gumamit ng mga bukas na katanungan na magbibigay ng kalayaan sa tagahatid at tagapagtanggap upang mapalawak nila ang talakayan. Sa paggamit ng mga katanungang ito, hindi nakukulong sa isang kahon ang tagapaghatid at tagapagtanggap. Nagkakaroon sila ng pagkakataong bigyang linaw ang mga punto o konseptong nasa kanilang isipan, kaya't sa katapusan ang kanilang talastasan walang katanungang naiiwan. Pagtalakay. So, kung yung ikalawa ay mula sa mali ay pagkakaroon ng pasalitang komunikasyon, mahalaga din na sinasabayan din natin ng senyas na nalilikha sa mukha. Yan. So yung na meron nagsalita, tapos meron pang kilos. Lalo na sa ekspresyon ng kung pasulat na komunikasyon naman ang ginamit, kinakailangan ang pagbubuo ng maayos. Kung sinulat, kailangan tama ang sulat o ng mga pangusap. Tama ang gramatik. Pabatid kung ano ang iyong naunawaan sa isinagawang pakikipagtalastasan. Sa putong ito, maaari ulitin ang saktong mga pangungusap na ginamit ng kausap, ngunit iwasan na gawin itong katawa-tawa. Ang tanging layunin dito ay upang ipakita natin sa ating receiver kung may naunawaan na tayo o ba ang ating magbibigay hulugan sa mga mensahe. Kaya, sa ipabatid daw kung ano ang ating naunawaan sa isinagawang pakikipagtalastasan. Kung ang usapang naganap. Sa bahaging ito, magiging tiyak ang tagahatid at tagatanggap kung naging epektibo ang komunikasyong naganap sa kanila. Ang kakayahan na maibuod o maigawa ng lagom ang kanilang usapan ay palatandaan ng maayos at malinaw na iparating at mabigyang reaksyon ang mga konseptong kanilang tinalakay na napag-usapan. Kaya sabi daw ay lagom, sabihin ito yung parang buod. Yan, parang halimbawa sa mahabang mensahe, Igawa meron ng tayong lagom mahigting ang usapang naganap. pahayag. Na ito na yung nagpapaliwanag sa kabuuan ng mensahe. Yan, ang kakayahan na maibuod, sabihin ay maipaikli, para mapaiksi, no? Mapaiksi o maigawa ng lagom ang kanilang usapan ay palatandaan na maayos at malinaw na naiparating. Gaano man kahusay ang tagapaghatid ng mensahe ay ang kasangkapang kanyang napili, hindi pa rin naiiwasan na magkaroon ng mga sagabal. Ang mga sumusunod na salik ay nakahadlang sa pagtatamo ng epektibong komunikasyon. Yan, epektibong komunikasyon. Hindi nauunawaan ang wikang ginamit. Sa unang bahagi ng pagtalakay sa komunikasyon,
binigyang pagkakaiba ng komunikasyon verbal at komunikasyon non-verbal ay sinasabing magkaiba ang wikang ginagamit dito. Maaaring ang isang panig ay hindi alam ang wikang ginagamit ng kanyang kausap. Maaari rin namang hindi niya nauunawaan ang jargon at idiomang ginagamit. Kaya sabihin dito ay maaaring hindi niya naunawaan. Halimbawa kung kayo ay merong dalawang magkaibang wika. So, halimbawa kung ako ay Tagalog at yung kausap ko ay Ilocano, yung Bulgar, Bulgar yun naman yung may mga mura, yan. Tapos, yun. So yun ay kasama nung jargon. Sabihin mababang klase na pananalita na hindi naman sinasabi nung, na hindi naman sanay na gamitin nung kausap. Yan. Kaya kung gumagamit tayo ng jargon, tapos hindi niya naman naintindihan, ay hindi niya rin maunawaan. At gayon din, kapag tayo ay gumagamit ng mga idioma, yan, kung hindi niya naman alam na idioma pala yun, baka sabihin niya na literal ang pagpapakahulugan. Yan. Kung halimbawa tinanong ko kung kailan ba tayo pwedeng magbakasyon? Sabihin ng kausap ko, kapag ka bumuti na ako ba? Kasi Unawaan ang nilalaman, kahulugan. May mga pagkakataon na binibigyang kaagad ng negatibong pagtingin ang isang mensaheng ipinaparating sa atin nang hindi man lamang inaalam ang pinagmulan nito o ang detalye ng pangyayari. Ang ganitong sitwasyon ay magiging malaking sagabal. ayan, so sabi daw dito, no, binibigyan kaagad. Sabihin padalos-dalos sa pagbibigay ng reaksyon. Sabihin padalos-dalos na binibigyan ng negatibong pagtingin ang mensahe. Kaya, ang ganitong sitwasyon ay maaaring maging malaking sagabal kung hindi nilinaw noong nagsabi. No? Halimbawa, kung nagtanong tayo, tapos hindi niya pala nilinaw, kahit nagtanong na tayo, hindi niya pa nilinaw, sagabal yan kasi hindi natin naunawaan ang nilalaman o yung kahulugan, no, ng kanyang sinabi. Ikatlo, obfuscation, di malinaw na diwa, na ipapahayag ang isang magulo at nakalilitong mensahe ng intentional. Dito, intention ng tagapagpahayag na gawing magulo at hindi konkreto ang kanyang sasabihin. Kaya sa tandaan natin yung susing salita, yung intentional. Sabihin, sinasadya niya na magulo yung pagkakasabi o sinasadya niya na magulo yung mensahe para hindi natin maintindihan. So, Nawawala. Kapag ang isang tagatanggap ay hindi nagbibigay ng kaukulong atensyon sa kanyang pakikinig, hindi niya mahusay na makukuha ang mensahe. Ang isang taong may kahinaan sa pagbibigay focus sa bawat bagay ay hindi mabisan makapagproseso ng mensahe. kaya, so dito naman ay hindi siya makapakinig ng maayos kasi merong distraction o abala sa musina na napakalakas. So maraming mga pwedeng distraction. So yung mga yun ay, yung ingay ay kumbaga ilan lang sa mga halimbawa. Wastong pagpapaliwanag at pagtugon, maghatid sa hindi pagkakaunawaan ang hindi wastong pagpapaliwanag at pagtugon. Ang kahulugan ng pagtanggap na maaagap na pagbibigay tugon ay ng kulay. Ayan. So, dito naman ay merong hindi wastong pagpapaliwanag. So maaaring nagtanong na siya, pero tayo naman ay hindi pa rin natin ay paliwanag ng mabuti. O kaya hindi tayo tumugon ng ayos doon sa kanyang kaya nangyari ay, nung naghiwalay kayo ay hindi niya naintindihan ng lubusan yung kung iba yung kanyang gawin, so yun ay kung parang pagkukulang natin yun kasi hindi naman natin pinaliwanag ng mabuti. Hindi natin nilinaw yung mga instruction o paano gagawin ang isang ibang pagpapakahulugan. Sabihin ay
Kung hindi tumugon ng maayos ay maaaring iba ang maging kahulugan nito doon sa tagahatid. Kaya kailangan ng gustong pagpapaliwanag at pagtugon. Sunod. Ika-6, kawalan ng kakulangan ng oras, labis na oras. Ang kawalan ng sapat na oras na pakikipagtalastasan sa lahat. Gayon din ang sobrang pagpapaliwanag sa isang paksa ay nagiging sagabal sa epektibong komunikasyon. Tulad na lamang ng isang gurong kung magpaliwanag ng aralin ay napakahaba, nagdudulot ito ng pagkabagot sa mga mag-aaral. Ayan, sabi dito ay dalawa ito. Una ay kakulangan, pangalawa naman ay labis. Kailangan ay tamang-tama lang. Kailangan yung pag-usap ninyo ay tamang-tama lang. No? Sabihin ay huwag na natin masyadong, huwag na tayong maging maligoy masyado. Kapag sige, pakiyarin natin tuloy. Ang 7, pisikal na hadlang. Tumutukoy ang pisikal na hadlang sa mga ingay sa kapaligiran, distansya, sa kausap, mabagal na pagsasalita at hindi wastong paraan ng pakikipag-usap. Yun lang muna. Yan. So dito ay sa physical na hadlang ay maaring ingay sa kapaligiran. Halimbawa, pwede rin distraction o abala. Pwede hindi wastong paraan ng pakikipag-usap. No? Sumihin, ito yung maaring ginagawa natin. Kapag tayo ay nag-usap, maaring kapag may halimbawa kung meron tayong taong kinakausap na maaaring siya ay naglalaro, yan, maaaring siya ay habang kinakausap natin siya, naglalaro siya ng game sa phone niya. No? Kaya hindi niya maintindihan na maayos kasi meron siyang ibang ginagawa. Ito rin sa Kalusugan, ang kalagayan o kondisyon ng pandinig at pag-iisip ay mabigat na sagabal sa komunikasyon. Ayan, so sagabal din kung medyo mahina ang pagdinig. No? Sabihin, kailangan natin isigaw pa ng mas malakas. Bibigyan siya ng mga iba't ibang mga kasanayan na para mahasa yung kanyang isipan na mas mabilis siyang mag-isip o mas mabilis siyang umunawa. No? At magsabay siya sa kanyang mga kaklase. So dito naman ay may aspekto ng kalusugan. Kaya sabihin nyo, ito yung mga nararamdaman o yung mga kumbaga parang kakulangan no, sa aspekto ng kalusugan o ng katawan. Paniniwala. Ang pagtataglay ng matatag na paniniwala sa isang prinsipyo, tradisyon, at nalalaman ay maaaring makapigil sa isang tao sa pagtanggap at pag-unawa. Ayan. Dito naman, pagtataglay ng matatag na paniniwala sa isang prinsipyo, tradisyon, at nalalaman, yan, maaaring makapigil sa pagtanggap. Sabihin, tandaan natin yung susing salita na ito daw ay nakakapigil sa pagtanggap. Sabihin, naunawaan niya naman, kaya lang hindi niya tinatanggap kasi nga meron siyang pinaniwalaan, meron siyang Anumang takot at pag-aalala ay makasasagabal sa isang tao. Ito ang tinatawag ng isang psikologo na communication apprehension. Ito ang tawag sa komunikasyon na may kasamang pagkabalisa, maaaring impluwensyahan ng sariling pagkakakilala ang pagkabalisang ito. kaya, so kung halimbawa ang tao ay balisa na meron siyang iniintindi na alalahanin sa buhay na maaaring makahadlang din para maintindihan niya yung mensahe. Ito na Diyos. Maaaring di makasagabal. Ito rin kayo. Ayan, so yung maaari din makasagabal ang bypassing o paglaktaw, diskriminasyon at polarisasyon. So dahil halimbawa kung nasaktan mo yung damdamin ng isang tao, so maaaring gamitin niya yun para hindi niya tanggapin yung alin ay ayusin ang mga item sa Patnubay sa epektibong komunikasyon
Ayusin ang mga items sa mga patnubay sa epektibong komunikasyon ayon sa pinakamahalaga at pagkatapos ay ibigay ang mga kadahilanan sa unang lima na pinakamahalaga. Yan. So halimbawa ay so meron itong parang yung patnubay yata hindi nang lumabot ng 10, di ba? So ang gagawin ninyo ay ano na lang, tatlo na lang doon sa patnubay. Yung bibigyan ninyo ng paliwanag. So ayusin ninyo ayon sa ano yung pinakamahalagang patnubay na dapat gawin. So yung pipili kayo, ayusin ninyo ayon sa pinakamahalaga hanggang sa hindi hanggang sa hindi masyadong mahalaga. Tapos pero kung halimbawa ay anim lang yun ay yung tatlo ay bibigyan ninyo ng paliwanag. So, bakit yun yung napili ninyo na mga top na mga choices? Tapos yung sa iba ay hindi nyo na ipapaliwanag. Doon lang sa unang tatlo dito sa patnubay. Tapos dito sa hadlang ay so sa 10 naman iyon. 10. So 5 yung bibigyan ninyo ng paliwanag. Pero isusulat din po rin yung 5 po na hindi papaliwanag. Isusulat din po yung 5 na hindi po ipapaliwanag. 6 lang dito sa patnubay. So tatlo ang may paliwanag dito sa patnubay at tapos 5 dito sa hadlang. Tapos pangalawa, sabi dito, ilista ang dapat at hindi dapat maging gawin ng isang tao kung nais niyang magkaroon ng mabuting komunikasyon sa kanyang kapwa. So dito ay kayo ay magbibigay ng mungkahi. Ano sa tingin niyo yung mga dapat na gawin? So ano parang magbigay kayo ng advice o suggestion. Ano yung dapat na gawin ng isang tao para magkaroon ng mabuting komunikasyon? At ano naman dapat ang hindi dapat gawin sa pakikipag-komunikasyon sa taas? 5 dapat at saka 5 hindi dapat. So, pwede nyo rin pagbasihan sa mga item Mabuting na nasa komunikasyon sa kanyang kapwa. Epektibo. So yung dalawa lang. Tapos sa Ano kay George? Kunyan, tama, mali. Face-to-face wins ay online pala. T or M. True or mali? Sulat. kasi diba nandito yung mga dito? Ito yung mga paksa. So yung mga kasama sa Aralin 1 ay mga katangian ng wika. Yan, mga katangian ng wika. Ang katangian ng wika. Tapos, ito yung kaso ng mga aphasia. Okay. Kasi ito yung kasama doon sa Aralin 1. Katangian ng wika. Mga katangian. Ay. Mga katangian ng wika at saka kaso ng mga aphasions. Okay, so, yan, pasok tayo sa 1. Kasama ay teoryang siyentipiko lang. So, yun lang yung kasama. Teoryang siyentipiko. Sa So, yun 2. lang yung i-review ninyo. So, ang kasama dito ay kasaysayan ng wikang pambansa. Yun. Kasaysayan ng wikang And pambansa. actually, meron lang akong kinuha konti dito sa kasaysayan ng wikang pambansa. Pero karamihan ng mga tanong ay nandoon sa variety ng wika at ang mga kaantasan ng wika. Variety at kaantasan. Kasama yung yung kasaysayan ng wikang pambansa, pero konti lang yung kinuha kong mga tanong na nandito. Variety So, at merong, Variety ng wika at saka mas lang kayo sa variety ng wika at mga kaantasan ng wika. So, kaantasan ng Pili wika. lang kayo ng pwede ninyong i-review na sa tingin nyo ay maisasama sa
Aralin or 4. So dito, ang mga kasama ay yan. Ito, mga pamamaraan sa pag-aaral ng linguistika. Pamaraan sa pag-aaral ng linguistika. Yan. Tapos, yung mga kaugnay na pag-aaral sa linguistika. Kaugnay sa Yung dalawa. pag-aaral ng linguistika. Pamamaraan at Paraan sa pag-aaral ng linguistika. Mga pamamaraan. Yan, so ito yun. Theoretical, applied. Yung A. Yung A ang kasama. Tapos, mga kaugnay na pag-aaral sa linguistika. Mga So, kaugnay bali sa dalawa. pag-aaral. Panglima. So dito, ang mga kasama dito ay parang yan. So ang kasama ay ito, ang monolohiya, morpolohiya, syntax at semantika ng wikang Pilipino. Ponolohiya, morpolohiya, syntax. Tapos, ang kasaysayan ng ortografiyang Pilipino. So dito, sa ang monolohiya, yung mga nasa baba, kasama yan kasi yan, parang mga subtopic yan. So yan ay damay na doon sa pinaka. So yun, ang monolohiya, morpolohiya, syntax, at semantika ng wikang Pilipino, tapos ang kasaysayan ng ortografiyang Pilipino. Yun lang. So dito, ang mga makakasama ay Pang-anim. kasaysayan ng komunikasyon at teknolohiyang komunikasyon. Yung dalawa. Kasaysayan ng komunikasyon at teknolohiyang komunikasyon. Ang makakasama ay Sa pang-pito. yan, elemento at proseso ng komunikasyon. Elemento at proseso ng komunikasyon. Elemento. Tapos, uri ng komunikasyon. Uri ng komunikasyon. Yung dalawa. Parang lahat. Patno bayatad lang. Yung katulad May kanina. lang naman yun. Pangulo. Ayun. Aralin 8.